So, ang topic po natin ngayon ay, wait a minute, Agape Love. Ito po yung core ng ating pananampalataya. Ito yung pinakasentro ng ating pananampalataya, yung agape kind of love. Kasi alam naman natin na meron pang ibang klase ng pag-ibig. Nandyan po yung eros, kung saan galing po yung salitang erotica. Ito po yung physical kind of love. At kahapon, maraming nagdiwang niyan, definitely. Yung pangalawa naman po ay yung phileo kind of love. Ito yung para sa friendship, maging sa magulang, maging sa kapatid. Pero alam naman natin na yung highest form of love is agape love. So sinabi po ni Apostle Paul dun sa 1 Corinthians chapter 13, otherwise known as the Book of Love or the Chapter of Love sa Bible. Sa 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3, dito lang po tayo magfo-focus ngayon, na kahit gaano ka pa ka-gifted, gaano ka ka-skilled, gaano ka ka-anointed, gaano ka karunong, gaano ka ka-generous, pero kung wala ka namang pag-ibig, wala ring kwenta. Baliwala din. So, ganun kahalaga yung agape love, ano? Yung tunay na uri ng love. So, sa gabi pong ito, tatalakayin po natin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig at kung bakit pag-ibig ang dapat na maging pundasyon po ng lahat ng ginagawa natin as followers of the Lord Jesus Christ, as His servant leaders, most especially. So, tingnan po natin yung point number 1. Agape love is greater than words and deeds. Tindi, no? So, gumagawa man tayo ng mabuti, tayo man po ay nagsasalita ng napakahusay natin magsalita, no? Maraming ganyan eh, magaling magsalita, very eloquent speakers. Pero kung wala naman tayo yung agape kind of love, baliwala din. Because agape love is greater than words and deeds. So atin pong basahin yung nakasulat sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Nakasulat po rito, if I could speak all the languages of earth and of angels, but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. So dito po sa verse na ito, nire-remind sa atin ni Paul na makapagsalita man tayo ng iba't ibang wika. Sa buong daigdig ito ha, at ng mga anghela, ngunit wala tayong pag-ibig, ano raw? Baliwala rin. You see? Tayo nga ngayon, ilan ba yung languages lang na alam natin? Most likely, baka Tagalog lang at saka English eh. Kasi yung dialect naman eh, pwedeng marunong tayo magbisaya eh, di ba? Pero yung mga major na languages ng iba't ibang bansa ay hindi natin kaya. Pero dito, maliwanag na sinasabi na kahit lahat yan, nasasalita mo, pati yung language na rin ng mga angel pero hindi ka naman marunong umibig, yung tunay na pag-ibig, edi nag-iingay ka lang. Ganon katindi, no? So, yung Greek word po na ginamit dito for love ay agape, which signifies divine, unconditional love. Atin pong basahin yung nakasulat sa book of Matthew chapter 22 verses 37 to 39. Listen carefully. Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment. Alam naman po natin na napakaraming commandments sa Old Testament, di ba? Hindi mo na mabilang eh. Oh, anyway, ang sabi niya sa verse 39, a second is equally important. Love your neighbor as yourself. Pag sinabi nitong neighbor, it doesn't mean na yung kapitbahay mo lang talaga. Kagaya namin, ilan yung kapitbahay namin dito. Hindi. Ang ibig sabihin, kapwa mo. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Now, ang tanong po sa atin ngayon, nagmamahal ba tayo with the same commitment sa iniutos po ni Jesus? O mas nakafocus lang po tayo sa itsura ng tao? O kaya sa nagawa ng tao, yung mga accomplishments niya. Kasi sa mundo natin, sa totoo lang, doon nakafocus sa mga tao. Pag magandang lalaki, magandang babae, mukhang mayaman, di ba? Dignified tingnan, yun ang madaling mahalin. Pero halimbawa, yung mga pulubi, yung mga namamalimos, parang napakahirap mahalin eh. Pero sa Diyos, kailangan lahat sila mahalin natin ng pantay-pantay. Wala tayong itinatangi. Pero madali talaga tayong malinlang ng kaaway eh na mas madaling mahalin yung mga cutie pie, di ba? Yung mga may itsura. Pero pag medyo pangit na, kawawa naman. No? Kaya pag merong halimbawa napahamak, sayang, ang ganda pa naman niya. Sayang, pogi naman, ano? Pero pag yung kumbaga kapos sa itsura, wala makapagsabing sayang, di ba? Pangit naman siya. Pangit pa naman. Walang ganun eh. Masyado tayong bias eh, no? Pero dito talagang dapat maging maliwanag sa atin na mamahalin natin ang ating kapwa, sino man sila. Okay?
Sabi nga po ni John Maxwell, ito madalas ko pong itong ikinokote. Paborito ko po ito eh. Isa sa paborito ko. People don't care how much you know until they know how much you care. Ang ibig sabihin, kahit na napakarami mong alam, pinakamagaling ka na sa lahat. Kahit na sabihin summa cum laude ka pa, master ka pa, doktor ka pa, 'di ba, ng philosophy. Pero kung wala ka naman din talagang pagkikare sa kapwa mo, they won't care either. Hindi rin sila magkikare sa iyo. Baliwala din. 'Di ba? So ganun katindi pala yung pagkikare natin, yung pagpapakita natin ng pagmamahal sa ating kapwa. Now, second point, agape love is greater than knowledge. Okay? Sa First Corinthians naman, chapter 13 verse 2, ating basahin. Ang sabi rito ni Apostle Paul, if I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans, yung mga mysteries and possessed all knowledge, lahat na ng karunungan nasa sa iyo na, kaalaman. And if I had such faith that I could move mountains, but didn't love others, I would be nothing. Eh, sa totoo lamang, kung meron kang gift na ikaw ay nakakahula, nakakapag-prophesy ka na mangyayari sa hinaharap, napakalaking ano na yan, kumbaga katangian na yan Kahit na naiintindihan mo pa, ang sabi rito, lahat ng mga misteryo patungkol sa Diyos at lahat ng kaalaman nasa sayo na. Tapos meron ka pang pananampalataya na pwede mong utusan yung bundok na pumunta ka doon sa dagat at susunod yung bundok sa'yo. Di ba napakatinding pananampalataya noon? Pero kung wala ka naman pag-ibig, anong sabi rito? I would be nothing. Baliwala din. So kapatid kaibigan, tanda natin, itong paalala sa atin ni Apostle Paul na kahit may kakayanan pa tayo na maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, kahit nga malipat nga natin, kagaya ng sinabi ko kanina, yung bundok sa laki ng ating pananampalataya, ngunit wala naman tayong pag-ibig, wala rin itong kabuluhan. It will all boil down to nothing. Bali wala din. Sayang, di ba? So ang karunungan o kaalaman na walang pag-ibig ay maaari pong humantong saan? Sa kayabangan, pagmamataas. Ngunit ang tunay na pag-ibig, yung agape love, ay nagpapalakas yan at nagpapatibay sa iba. Doon po sa 1 John chapter 4 verse 8, nakasulat po, but anyone who does not love does not know God, for God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Okay? Kaya nga nakasulat din po sa 1 Corinthians, di ba? And these three shall remain, faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Nakasulat din sa 1 Corinthians ay love never fails because God is love. So ang tanong sa atin ngayon, ginagamit ba natin ang ating kaalaman para tumulong at i-encourage ang iba? O ginagamit lang natin ito para patunayan ng isang point o isang bagay? Sabi po ni Francis Chan, and I quote, sound doctrine is crucial. It is important, but so is love. If we don't have love, all the truth in the world will not make us more like Jesus. So tanging yung pag-ibig lamang, kapatid, kaibigan, ang po pwedeng mag-udyok sa atin, mag-motivate sa atin na maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Kahit na talagang sabihin na natin, yung doktrina natin ay napakalinis, wala kang maipupula, pero kung wala ka rin lang pag-ibig, wala rin eh. Wala rin. Sayang lang. Sana maunawaan natin to, no, as servant leaders. Kung talagang maipapakita lang natin, may demonstrate natin yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Hindi mahirap na kumbaga sila ay makakilala sa Panginoon. Kung lahat tayo magpapakita ng ganitong katangian, hindi mahirap na kumbaga mag-evangelize, mag-share ng gospel. Kasi nga nakikita sa ating pamumuhay eh. Now, let's go to point number 3. Agape love is greater than sacrifice. Biluin mo, nagsakripisyo ka na, pero mas greater pa pala yung agape kind of love ng ating Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3, nakasulat po, if I gave everything I have to the poor. So lahat ng naipon mo, lahat ng kayamanan mo, binigay mo na sa mahirap. Dinaig mo pa yung mga philanthropist dahil siguradong meron pang natitira sa kanilang bangko o sa kanilang bulsa. Pero kung sakaling ganun din, ibinigay mo na ang lahat sa mahihirap and even sacrifice my body, I could boast about it, pwede mong ipagyabang, but if I didn't love others, I would have gained nothing. I would have gained nothing. Wala rin akong napala. Sayang na naman, di ba? So
Ang keyword talaga is love. Agape love. Okay? Now, ang pagbibigay po at pagsasakripisyo ay mabuti. Ngunit kapag ito'y ginagawa para lamang sa sariling pakinabang o para lang makilala, wala rin itong halaga. Wala rin po tayong mapapala. So sa lahat ng ginagawa natin, dapat talaga ay may love na kasama. Doon po sa book of Matthew chapter 6 verse 1, nakasulat po rito ang sabi ni Jesus, watch out, don't do your good deeds publicly to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven. So you see, ngayon po panahon ng kampanyahan. Naglalabasan ngayon yung mga kandidato, di ba? Yung mga dating nagtatago, ngayon naglalabasan na sila. Kinakarga pati yung mga batang uhugin, yung mga batang marumi, di ba? Nakikipagkamay, niyayakap yung mga matatanda kahit na iba ang amoy, kahit hindi nakapaligo. Sila ay nakakangiti ng maganda. Talaga naman kung makipagkamayan ang higpit-higpit, pinakikitang sila ay sincere. Pero sa totoo lamang gusto lang nila mawin yung admiration ng iba. Pagkatapos ng eleksyon, nakalimutan na naman tayo. Di ba? Ngayon, nagpapakita ng kabutihan, nagpapakita ng pag-ibig, pero after na makuha yung gusto sa atin, kapos na. Dapat hindi tayo tumulad sa kanila. Hindi naman lahat eh. Marami pa rin mga politiko ang talagang malinis ang puso, pero mangilan-ngilan na lang talaga. Talagang ngayon ay lahat ginagawa para lang ma-admire ng iba. Kahit na hindi marunong sumayaw, sasayaw sa entablado. Kahit na pinagtatawanan ng ibang tao. Para lang ano? Para lang mawin yung vote. Hindi talaga because of love. No? Now, kapatid, ang tanong, nagbibigay ka ba dahil sa pagmamahal? O nagbibigay ka dahil gusto mo lang makilala? Gusto mong sumikat? Mali. Di ba? Ang motivation. Baliwala rin yon. Sabi nga po ni David Wilkerson, and I quote, love is not something you feel. It is something you do. Kasi we cannot trust our feelings eh. Our feelings can deceive us. Ang feelings natin, kumbaga, nagpa-fluctuate yan eh. Pero ipakita natin yung pag-ibig natin sa pamamagitan ng ating gawa. Lahat naman tayo gusto nating maglingkod sa Ama, sa ating Diyos, dahil mahal natin siya. Tama? Pero baka hanggang bukang bibig lang. Baka kailangan back-upan natin to ng paggawa. Tama? To prove that we really love Him. Kung paano niyang ipinrove sa atin na mahal niya tayo. Ang sabi sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were yet sinners, Christ died for us. So ipinakita niya na mahal niya tayo. So in return, dapat ipakita rin natin sa Kanya na mahal natin siya. Kasi it's so easy talaga na sabihin mong mahal mo ang isang tao, pero kailangan mong patunayan sa pamamagitan ng iyong gawa. Now let's go to point number 4. Agape love reflects Christ's character. Yan. Si Christ talagang itong makikita natin sa kanya eh. Kaya kahit na po siya ay ipinako na sa krus matapos siyang pahirapan, nasabi niya pa rin ng ano, Father, forgive them for they do not know what they are doing. So dapat ganun din yung maging karakter natin. Kung nasa sa atin yung agape kind of love ng Ama, ng ating Panginoong Hesus, ay papakita natin yun eh. Of course, mahirap. I'm sure mahirap yon. Tao rin naman ako eh. At sometimes talaga napakahirap mapatawad ng isang taong nakapanakit ng iyong kalooban. But we've got to do it. Kailangan natin sundin ang ating Panginoon kung talagang mahal natin siya. Ang sabi nga niya, love your enemies eh. Ibang klase yung karakter niya. Eh, nung unang panahon, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Gantihan talaga noon. Lintik lang ang walang ganti. May mga pagbabanta. Pero si Jesus, love your enemies. Pray for those who persecute you. Iba yung karakter niya. At dapat yun po ang makita rin sa atin. Yun dapat ang masalamin sa atin ng mga taong nakapaligid po sa atin. At pag ipinakita natin yung karakter ng Panginoon, yung kanyang agape love sa ibang tao, doon nila marirealize na talagang Christian tayo. Hindi tayo marunong gumanti, hindi tayo marunong ika nga magtanim ng galit, hindi tayo marunong magsalita behind their backs, di ba? Kundi talagang nandudong pa rin yung pangunawa natin sa mga taong nakakapanakit ng ating kalooban. Yun ang agape kind of love. It is what without condition, kahit na hindi tayo mapatawad, pinatawad pa rin natin. Doon po sa John chapter 13 verses 34 to 35, nakasulat,
So now I am giving you a new commandment. Sabi ni Jesus, love each other. Just as I have loved you, you should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Alam mo, yung mga kagaya natin, ano, brothers and sisters in the Lord, dapat talagang nagmamahalan. Hindi yung nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa. O, kumbaga, nasa sa isang church nga, pero hindi mo basta mabati yung kasama mo. Baka kapwa mo pa leader. O baka kahit yung pastor na, di ba? Dapat hindi ganon. Kasi pag umiral yun, nagkakaroon talaga ng puwang o space yung Diablo para makaatake. Aatakihin ka muna, aatakihin yung kapwa mo, pagkatapos nagkakampi-kampihan na yan, nakakuha na ng sympathy, in the long run, sira ang church. Divided ang church, di ba? Divide and conquer talaga ang ginagawa ni Satan. Pero itong lahat ng ito, kaya nga sinabi, di ba, love covers a multitude of sins. Lahat ng ito mapapawi kapag nag-iibigan tayo sa isa't isa. Nag-uunawaan tayo. Nagpapasensyahan tayo. Kailangan ma-reflect sa atin yung karakter ng Panginoon eh. Hindi yung hindi na tayo nagkikibuan kasi may sama tayo ng loob. Hindi pwede yung ganun, kapatid, kung talagang tayo ay tunay na disipulo ng ating Panginoon. Sabi nga sa verse 35, ulitin ko ha, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. So dito po inilatag ni Jesus ang tunay na halimbawa ng pag-ibig. Kung paano tayo magmahal ng iba, ang malinaw po na tanda ng pagiging tunay na disipulo ng Panginoong Hesus. Sa Philippians chapter 2 verses 3 and 4 nakasulat po, don't be selfish. Huwag kang madamot, huwag kang maging makasarili. Don't try to impress others. Huwag tayong magpasikat. Iwasan natin yun kasi paghahambog yun eh, di ba? Kaya sabi rito, be humble, magpakumbaba, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. Amen. Di ba? Huwag tayong mag-fall doon sa trap ng kaaway na ang isip natin tayo ang pinakamagaling. Ako, admittedly, sa totoo lamang, hindi ko sasabihin akong pinakamagaling sa inyong lahat. Marami kayong alam na hindi ko alam. Sa totoo lamang. Yes, meron akong alam na maaring hindi nyo alam. Ganon din sa ating kapwa. Kaya hindi natin dapat talagang masyadong i-magnify yung ating sarili na tayo ay mas magaling sa lahat. No. Hindi sa Panginoon yun eh. 'Di ba? Yan ay pag-uugali nga ni Satanas eh, ni Lucifer, 'di ba? Kaya nga bumagsak siya eh. Inakala niyang mapantayan niya ang Diyos o maging mas mataas pa siya sa Diyos. Bagsak siya. God detests the proud but gives grace to the humble. Tandaan natin yun. I-maintain natin yung humility sa atin. Kagigiliwan tayo ng Panginoon. Magiging mas maamo yung blessing sa atin pag tayo humble, pag tayo mapagpakumbaba. Kung hindi pa rin natin nagagawa ito, then pag sumikapan po natin with the help of the Holy Spirit. So ang tanong po sa atin, tinutularan ba natin yung pag-ibig ni Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay? O nagmamahal lang tayo kapag may kapalit? Mabigat yun, di ba? Yun lang, kumbaga, kaya ka mahal kasi merong inaasahan sa iyo eh. Kahapon, pagkatapos ko po actually mag-share sa Light Microfinance, napadaan po ako dito sa P. Burgos. Both sides ng street ng P. Burgos, major street natin yan. Nakahilera na po dyan yung mga nagtitinda ng bulaklak. Marami na po talaga, dinudumog ng mga tao. May nakasalubong nga ako eh. Mag-boyfriend siguro yun. High school pa lang, nung papunta pa lang ako sa line. May hawak ng bouquet ng flowers yung babae. Masayang masayang mukha niya. Sa totoo lang. Yung lalaki naman mukhang malungkot. I don't know why. No, hindi siya mukhang excited sa binigay niya. Siguro baka medyo may kamahalan. I don't know really the reason why. Pero malungkot siya kita eh. Kaya lang, siyempre, hindi napapansin ng babae kasi pareho silang naglalakad sa lansangan. Kahapon, marami nagpakita ng pag-ibig. Sometimes nga, minemeasure na lang yung pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng bulaklak. Pag hindi ka nagbigay ng bulaklak doon sa sinisinta mo, parang hindi mo talaga mahal eh. Hindi naman talaga dapat yun na maging measurement eh. Di ba? Kasi Valentine's lang yun sa kanila eh. O Heart's Day, ika nga. Pero hanggang doon lang eh. Pag walang kasamang chocolate, parang wala na rin ika nga gana. Hindi doon na may measure yung tunay na pag-ibig. Doon lang sa pagkikiri, di ba? Okay lang magbigay ng bulaklak. Pero what about the following days? Dapat ay na sustain natin yung pagpapakita ng pagmamahal. Marami rin bumili ng bulaklak, dadalhin po sa sementeryo para ialay dun sa kanilang o ilagay dun sa kanilang mga mahal sa buhay na yumao.
Pero nung nabubuhay kaya, pinakita kaya yon, di ba? Dapat habang buhay pa lang, ipakita na natin doon sa mga magulang natin, sa mga kapatid natin, sa mga mahal natin sa buhay, yung pag-ibig. Hindi magbibigay lang tayo kapag ka wala na. Eh, mararamdaman pa ba yon? So, kapatid kaibigan, dito sa binasa rin natin ito, kailangan na wag lang tayo sa sarili nating interest, nakafocus kung hindi sa interest din ng iba. Now, ang sabi po ni Rick Warren, the measure of a great church, pakinggan nyo ito mabuti ha, is not how many come, but how many go out in love. Kapansin-pansin ito no, doon sa mga malalaking churches. Pagkatapos ng service, kanya-kanya na yan. Di ba? Uwian na yan. Wala nang pakialaman yan. Kaya marami rin ako nakakausap. Mas maganda pa nga sa maliit na church eh. Kasi nga, pagkatapos ng service, nagkakaroon pa ng time para magkamustahan, magkakwentuhan, yung mga tipong ganon. So, tama yung sinabi ni Rick Warren na ang measure talaga ng isang malaking church ay hindi kung gaano karami yung dumadalo, kung hindi gaano na ipapakita yung pag-ibig. Kaya habang tayo po'y maliit pa, na po, hindi natin masasabing malaki tayo eh. Maliit pa. Ipakita na natin na talagang meron tayong genuine na pag-ibig sa ating kapwa. Hindi man tayo showy, kasi ako sa totoo lang, hindi rin showy eh. Pero dapat talaga naka-embed na sa heart natin na talagang mahal natin sila at we care for them, that we pray for them. Di ba? At kapag ka meron talagang pagkakataon, may pakita yung pag-ibig na yon na mararamdaman talaga nila, then do it. Ipakita natin. Ramdam kasi ng tao yan eh. Now, punta na po tayo sa point number 5. Agape love requires daily surrender. Narinig mo yun, kapatid? It requires daily surrender. Underlinean mo yung word na daily at saka yung word na surrender. Doon sa Galatians chapter 2 verse 20, ang sabi ni Apostle Paul sa mga Christian sa Galatia, at ganun na rin po sa atin, my old self has been crucified with Christ. Naipako na raw yung kanyang dating pagkatao kay Kristo. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, listen to this, who loved me and gave Himself for me. Pag ito actually ay na-internalize natin, na-realize natin, kapatid, kung gaano talaga tayo kamahal ng ating Panginoon, dapat ito po'y mag-reflect din sa atin eh, sa pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa natin. And it actually requires daily surrender. Hindi yung panahon lang o yung moment lang na tinanggap natin si Jesus, we surrendered our life to Him, and that's it. No, hindi po ganun lamang. Mas malalim pa. The more, every day. Di ba? Sabi ni Jesus, he who wants to follow me, let him pick up his cross daily and follow me. Araw-araw yan na pagsusurrender ng ating buhay. Pagising pa lang sa umaga, ino-offer mo na yung sarili mo sa Panginoon, Lord, use me today. Ano man yung ika nga will mo para sa akin, ano man yung mga requirements mo para sa akin for today na kailangan kong isurrender sa iyo, isacrifice, Panginoon, then so be it. Yes, mahirap, pero kung talagang tayo ay nagnanasa na maglingkod sa Panginoon at ipakita sa Kanya yung pag-ibig natin sa Kanya as His followers, as His servant leaders, then we will do it. Magiging willing tayo mag-sacrifice. Hindi yung ating sarili lamang ang ating iniisip na ko, kailangan ko maglaba ngayong linggo. Di ba? Kung kailan linggo, saka i-schedule. Yun pa naman ang pinaka mahalaga dahil yun ay corporate na worship natin. Isa-sacrifice, iko-compromise. Marami akong paplantsahin. General cleaning kami. Naku, may pupuntahan akong mahalaga and so on and so forth. Pero kung talagang nasa sa atin yung agape love, we would be more than willing to sacrifice and to surrender to Him our daily chores. Di ba? Yung mga araw-araw nating gawain. Ngayon kung talagang namang wala tayong magagawa at kinakailangan talagang gawin, then do it. Di ba? The Lord will understand you. Pero kapag ka pinamimihasaan natin na every Sunday na lamang, ganun ang ginagawa natin, minimiss natin yung gawain ng Panginoon, tapos may responsibility rin tayo sa church, medyo mag-isip-isip tayo. Yung mga labahin naman na yan, yung mga paglilinis yan, pwede naman natin gawin ng ibang araw. Yung mga projects natin sa school, why don't you do it on Saturdays? O kaya after ng service, total mga 2-3 hours. Sabihin na natin, yung half day ng Sunday, yun ang isa-sacrifice natin. Di ba?
Palagay ko naman the more the Lord will give you the wisdom and yung favor niya para ma-accomplish mo yung dapat mong ma-accomplish. Huwag nating i-compromise yung ating pong paglilingkod sa Panginoon. So, para tunay na magmahal katulad po ni Kristo, kailangan natin talagang isuko araw-araw ang ating pansariling kagustuhan kung ako lang po, ang dami kong sanang gustong ipagpaliban ng mga gawain Kanina nga, nangyari, lungkot na lungkot ako. Kasi sa totoo lang, gusto kong pumunta ng tulo. Kaya lamang gusto ko rin sumunod doon sa aking doktor. At medyo iba nga. Ganun. But praise God, talagang sa totoo lang, nalungkot ako. Tapos parang gusto kong sumunod. Dahil alam ko, nagpunta yata sila brother friend doon. Hindi ko alam kung sino pa yung ibang kasama. Sila Pastora Dulce, si brother Rico yata ay kasama. Di parang ang saya, di ba? Parang ang saya, makasama sana ako doon. Kaya lang yung aking pong kalagayan constrains me not to go. Siguro sa banda-banda riyan na lamang. But anyway, tandaan po natin that love is a choice that requires commitment. Kung talagang mahal natin si Lord, it will require commitment on your part. At dapat maging consistent tayo sa commitment natin. Hindi based sa emotions ang commitment. Ang commitment, come what may, ano man ang mangyari, di ba? Tuloy tayo. Go. Now, basahin po natin nakasulat sa Romans chapter 12 verses 9 and 10. Don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Huwag tayong magkunwari na mahal natin ang kapwa natin. Di ba? Kasi mararamdaman din nila yun na plastic tayo. Talagang mahalin na natin. Tapos kamuhian natin yung mali, yung masama. At kung ano yung mabuti, ito talaga yung panghawakan natin, di ba? Mahalin natin ang ating kapwa na, kumbaga, totohanan, igalang natin sila. Now, ang question sa atin, willing ka ba na isuko ang sarili mong kagustuhan alang-alang sa pagmamahal mo sa iba? Tandaan natin yung greatest commandments 1 and 2, di ba? Yung love the Lord your God. Tapos yung pangalawa, love your neighbor as yourself. Tandaan natin yung pangalawa. Ang sabi po ni Max Lucado, hindi ko pala naisulat, ang sabi niya, you have never looked into the eyes of someone Jesus does not love. Ang ibig sabihin, lahat ng taong nakakasalubong natin, lahat ng taong kilala natin, pag tiningnan natin, mahal siya ng Panginoon. Wala siyang hindi minahal. Pati yung makasalanan, mahal niya. Kaya nga, sinacrifice niya yung kanyang buhay. Napako siya sa krus, namatay siya sa krus, inilibing siya. Praise God, nabuhay siyang muli para tayong makasalanan ay magkakaroon din ng resurrection pagdating ng araw. Pero lahat mahal niya. Kaya lamang talaga itong mga ibang tao na ang titigas talaga ng ulo, titigas ng puso, ayaw tanggapin yung pagmamahal ng Panginoon. Hindi naman niya pwedeng i-force yung kanyang sarili sa tao. Bagamat siya ay makapangyarihan sa lahat. Gusto niya talaga tayo mismo on our own free will, tanggapin natin siya. So it's up to you really kung gusto mo siyang paglingkuran. It's up to you really kung gusto mong paglingkuran ang kapwa mo out of agape love. So malinaw po yung mensahe ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3 na kung walang pag-ibig, wala rin tayong mapapala. Kung walang pag-ibig, wala rin kabuluhan ang lahat. Ang pag-ibig ay hindi lamang po isang emotion, kundi isang daily commitment para salaminin ang puso ni Kristo sa ating mga salita, sa ating mga gawa, sa ating kaalaman, sa ating sacrifices, sa ating karakter. Siya sa atin po natin at tanungin natin ang ating sarili, ang ating puso. Talaga bang nagmamahal tayo ng ayon sa mga utos ng ating Panginoong Hesukristo? Totohanan ba talaga yung pag-ibig na ipinapamalas natin o pinakikita at pinararamdaman natin sa ating kapwa? Nawa po mag-commit tayo na ipakita ang kanyang pag-ibig sa lahat ng nakakasalamuha natin. Especially sa ating pong family, especially po maging sa ating church. Magmahalan tayo. Pakita natin talaga sa mga unbelievers na tunay yung pag-ibig na meron tayo dahil ito yung pag-ibig na tulad ng pag-ibig ng ating Panginoon, the agape kind of love ng ating Diyos na buhay. So tayo po yung mag-pray, kapatid kaibigan. Nawa may natutunan po tayo sa ating pong ginawang